Okay. Ayan, good morning po sa bawat isa. Inihiling ko po yung nasa labas. Sana'y pumasok na. Para po tayo ay makapag-umpisa po sa ating gawain sa umagang ito. Good morning din po, yung nanonood sa online. Inihiling ko po ang bawat isa na tumayo. Batiin nyo po yung nasa kaliwa at nasa kanan po. Sabihin nyo po na, kapatid, mahal ka ng Diyos. Amen. Good morning. Dadako po tayo sa confusion. Mga bago tayo magsimula, ipanalangin natin ang ating mga nagawang kasalanan. Maging ito'y blessing man o anuman, ipanalangin natin. Laan tayo ng kunting panahon para sa panalangin. Buksan po natin ang ating banal na aklat na ito po ay matatagpuan sa Romans chapter 2 verse 4. Romans chapter 2 verse 4. Ito pong sinasaad, hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpipigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa panibagong umaga. Nawa Lord, kayo po ang aming mapapurihan, maitaas. Salamat po sapagkat nanaig po ang kalooban mo sa umagang ito na kayo po ay aming mapapurihan sa Espiritu at katotohanan. Patawarin mo po kami sa aming mga gawang kasalanan, maging ito man ay hindi hayag. Purihin ka, Panginoon, magpakailanman. Ito pang aking samot dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa dakilang pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating banal na aklat ito'y matutungayan natin sa Awit 50, talatang 1 hanggang 5. Psalm chapter 50 verse 1 to 5. Ito pang sinasaad, ang dakilang Panginoon si Yahweh na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Verse 2, magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya noong nagniningning kung pagmasdan. Verse 3, ang Diyos naman ay darating ngunit hindi matahimik. Sa una ay nangunguna ang apoy na manggagalit. Bumabagyong ubod lakas. Humahangin sa paligid. Verse 4,
ginagawa siyang saksi ang lupa at kalangitan upang masdan ang sa ganitong paghatol sa mga hirang. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Manatili po tayong nakatayo. Magandang umaga mga kapatid. Isa pong pagpapala na tayong lahat ay narito ngayon sa isang lugar kung saan tayo magpupurit, magpapasalamat sa ating Panginoon. Salamat. Amen ba mga kapatid? Bago po yan, let me just read a verse sa Deuteronomy 11:18. Ang sabi po dito, itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong mga puso't kaluluwa. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noo. Just a little context po. Tayo, alam ko, and I do believe, bago tayo pumunta dito sa church natin, nakapag-devotion na po tayo, nakapagdasal na po tayo. And through our devotion, meron tayong mga special verses na nakukuha natin along the way na sinusulat natin sa post-it, sa journal natin, ganyan. Yun yung ginagawa natin just to remind us about those promises o yung mga bagay na pinanghahawakan sa salita ng Panginoon. Just to give background on that verse, yan po yung sinabi ni Moses sa mga Israelita noon. Kung paano niya nire-remind ang mga tao na patuloy na alalahanin ang salita ng Panginoon. Dahil pinaalala niya sa mga Israelita noon kung gaano sila kadakila at kapala dahil sila ay talagang diligtas sila sa pagkaalipin sa Ehipto. Pagkatapos noon, tinulungan sila dun sa wilderness at pinangakuan sila ng lupang pangako. At dun sa mga pangakong yon, meron doon kasabay na mga challenges. Sila ba ay susunod at sasabay sa Panginoon o tatalikod? Kaya niya sinabi niya ito, warningan niya yung mga Israelita niya, you have to put and fix your eyes on the word and commandments of the Lord. Kung makikita niyo po sa picture natin, nakita niyo po ba? Ang sabi kasi nila, the Israelites took it literally nung sinabi yun ni Moses. So ang ginawa nila, kumuha sila ng mga boxes na malilinggit. Tapos doon sinusulat nila sa score na maliliit, pinapasok niya ang bawat commandment ng ating Panginoon. Tapos nilalagay nila sa ulo nila kasi yun yung sinabi ni Moses. Pati sa kamay nila, nilalagay nila. Ang tawag nila doon, phylacteries or tefillin, ang sabi dyan. So yun yung bakit. Bakit sa ulo? Kasi po ito yung ito yung paraan nila para i-guide ang ating pag-iisip sa mga desisyon na ginagawa natin. Bakit sa kamay? Ba't hindi sa paa? Kasi ito po yung ating paraan na pinapakita kung paano tayo gumagawa, kumikilos sa ating buhay. But bottom line, ang sinasabi lang dito, whether you take it literally, follow it symbolically, ang sinasabi lang ng Panginoon, ilapit o ilagay natin sa puso natin ang salita ng ating Panginoon. I-saturate natin yung buhay natin, salita na ibabad natin sa ating buhay ang bawat salita na nakikita natin sa Biblia. Kasi ito yung talagang magbibigay sa iyo ng paraan para magkaroon tayo ng puspos na kadakilaan, kapayapaan na mga gagaling sa ating Panginoon. At sa bawat pagsunod natin, ito yung talagang magbibigay sa atin ng opportunity to make good decisions in our lives. Like today, we made decision na nandito tayo kaysa matulog. We made a good decision na magsama-sama tayo magkakapatid para purihin ang ating Panginoon. Tama ba yung mga kapatid? So ngayon po, sama-sama natin itaas ang ating mga kamay, pumalakpak para sa pagpupuri sa Panginoon. Dahil handog ng ating Panginoon ay kapayapaan, kaligtasan, at pagmamahal para sa bawat isa. So umapit pa po tayo para sa ating Panginoon. Okay. Halina mga kapatid, sama-sama tayo magpuri. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay
ay buhay. Halina mga kapatid! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ipaway, lahat tayo sa ating Diyos ay buhay. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para kanino lang? Ay para lang sa Kanya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos, may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Tunay na para lang sa Kanya ang tunay na pagsamba para sa araw na to. So sa mga susunod po natin mga awitin, dalawa po yun. Nais ko po na i-emphasize kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Tunay po bang mabuti ang ating Panginoon, mga kapatid? Naging tapat po ba ang ating Panginoon sa bawat pangangailangan natin sa nakalipas sa isang linggo? So sa ating pong pag-awit, namnamin po natin ang mga lyrics ng kanta. At nawa makita ko yung smile sa inyong mga labi as we sing the songs. Kasi lahat po yun yung magpo-focus kung gaano kabuti, katapat ang ating Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay ialay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin.
Patuloy po tayong umawit at alalahanin ng kabutihan ng Panginoon. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggang ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang dinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nayan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggang ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay,
ka mabuti, Panginoon, at nararapat lang ikaw ay purihin awitan sa iyong kadakilaan. Para po sa ating huling awit, let me just read yung mga awit 91:14. Alalahanin po natin yung pangako ng ating Panginoon. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalan. Mga kapatid, napakasarap ang hawakan ang pangako ng ating Panginoon. Ang susunod po nating awitin ay pinagbatang ligtas. Nawa maalala natin kung paano tayo minahal at kinalingan ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng kaligtasan sa ating buhay, kaligtasan sa kasalanan, kaligtasan sa anumang hirap. At kinalingat at in-embrace niya tayo ng kanyang grace and love. And this song may remind us of His love and care and grace for us. So let's all sing this with joy and love in our hearts. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Lingkod mo'y nakikinig sa ingay man, bulong mo'y natatanging pag
ako'y ligtas. Kailanman nilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas sa piling ko, ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo'y kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. May dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas sa piling mo, ako'y ligtas. Kailanman dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas sa piling mo, ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Kailan pa man. Lahat ng papuri para sa ating Panginoon. Hello, Mike. Salamat, praise team, sa pag-lead sa ating congregation para po sa ating pagsamba. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Amen? Kanina, binati natin ang bawat isa. Tingnan nyo nga ang inyong katabi kung baka mayroong pang Anyway, kidding aside, magandang umaga po sa ating lahat. Handa na tayo? Handa na. Purihin ang Diyos.
Tayo po ay tumayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Jeremiah chapter 33, verse 3. O Jeremias, kapitulo 33, talatang 3. Jeremiah 33, verse 3. At ito po ang sinasaad. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita, at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Maaari na po kayong maupo at samahan ninyo ko sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. O amang banal na manaming Diyos, sa manaming makapangyarihan sa lahat, mahal na amang nasa langit, Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, at muli, dinako mo kami sa lugar na ito upang kami po ay sama-samang sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa nakalipas po na isang linggo, sa mga protection mo po sa bawat isa sa amin, sa guidance, ganoon din po sa provision, sa lahat po ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Maraming salamat po. Sa oras na ito, muli po kaming lumalapit at humingi ng awa at ng tulong sa inyo, Panginoon. Nawa ang banal na Espiritu ang siya pong manguna sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo kami, Panginoon, ang mahayag sa aming kalagitnaan. Ito po ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. At tulungan mo kami, Panginoon, na ito po ay mai-apply din po namin sa aming mga buhay. Ganon din, Lord, tulungan mo kami, i-convict mo kami, Panginoon, at tulungan mo kami na kami po ay makapag-focus lamang sa iyo at sa iyong salita lamang, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Inihiling din po namin, Panginoon, na wag mo po kaming ipahintulot na kami po ay guluhin ng kaaway. Ganon din, Lord, nilalapit po namin sa inyo na ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na maunawaan po namin ang mahayag sa aming kalagitnaan. Ganon din, Lord, sa oras na ito, muli po naming nilalapit ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Dalangin po namin, Panginoon, tulungan mo po ang aming kapatid, si Brother Andrew Aranda at si Tinsley, Panginoon, na kung saan, Panginoon, sila po ay may sipon at ubo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, dalangin ko, Panginoon, na alisin mo po ang nagkukos ng kanilang sipon at ubo, Panginoon. Tulungan mo rin po sila, Panginoon, provision po sa kanilang medication at sa mga pangangailangan nila. Ganon din, Lord, ilalapit po namin sa inyo ang aming kapatid, Sister Eden Yadaw, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, dalangin po namin na tulungan mo po ang aming kapatid. Alisin mo po, Panginoon, ang nagkukos ng sama ng kanyang pakiramdam. Tulungan mo po ang kapatid, Panginoon, panumbalikin mo po ang lakas ng kanyang pisikal na katawan at tulungan mo po siya, Panginoon, na sa lalong madaling panahon ay gagaling na po siya. Alam po namin, Panginoon, sa isang salita mo lamang, ay gagaling na po ang aming mga kapatid, Panginoon. Tulungan mo po na sila po ay makapagpatuloy rin, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, maraming salamat po. Sa oras na ito, muli po namin inilalapit, Panginoon, ang mga gawain ng iglesyang ito. Dalayan ko, Panginoon, na tulungan mo po ang bawat leader, bawat officer ng iglesyang ito, Panginoon, na mapangunahan para po maisakatuparan ng ayon sa iyong kalooban ang mga gawain ng iglesyang ito, lalo na, Panginoon, sa aming outreaches at ganoon din sa aming mission point. Dalayan po namin na tulungan mo po ang mga kapatid na nagvo-volunteers. Ikaw po ang magbigay ng protection sa bawat isa sa kanila. At nawa, Panginoon, pagpalain mo po ang Southville 3A, ang GSIS Relox na aming mga outreaches. Nawa, marami pa pong mga bata, maraming mga youth, maraming mga adult, Panginoon, ang mabahagi na ng iyong salita. Nawa, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ng mga home Bible study sa lugar na iyon. Ganon din, Panginoon, nawa, madagdagan pa po ito. At nawa, Panginoon, ang provision po para po sa maisakatuparan ng maayos, Panginoon, ang gawain na ito. Lord, maraming salamat po. Hipuin mo rin, Panginoon, ang lahat ng miyembro ng Lord's Epistle Baptist Church na kung saan, Panginoon, tulungan mo kami na kami po ay mag-submit sa iyo. I-convict mo kami, Panginoon, na kami po ay tumulong sa mga gawain na ito, Panginoon. Lord, marami pong aanihin, subalit kakaunti lang ang mga manggagawa na iyong itinalaga, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, patuloy mo pong hipuin, patuloy mo pong
i-convict, Panginoon, ang bawat isa sa amin na kami po ay tumulong, mag-volunteer, Panginoon, sa gawain na ito. Lord, maraming salamat po. Ganon din, Lord, nilalapit po namin sa inyo ang mahadain ng Mission Point sa pangunguna po ni Pastor Wes Lim, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Dalahin ko, Panginoon, ang inyong provision para po maging maayos, Panginoon, at sa iyong tinakdang panahon, maging isang iglesia ang Mission Point na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga kapatid na nagvo-volunteer sa lugar na ito. Dalahin po namin, ikaw rin po ang magbigay ng protection sa kanila. Sa tuwing sila, Panginoon, ay maghahayo, sa tuwing sila, Panginoon, ay magbabahagi ng iyong salita, nawa ikaw po ang manguna sa kanilang mga puso at isipan. Nawa ang banal na Espiritu ang siya pong mag-empower sa kanila, Panginoon, para sa lalong madaling panahon, Panginoon, marami pong mga home Bible studies ang magawa, Panginoon, sa mga lugar na ngayon. At dalangin din po namin, Panginoon, na marami pa pong mga bata ang mabahagi na ng iyong salita sa lugar na yon. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang inyong provision din sa gawain na ito. Ganon din po kay Pastor West at sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Provision po sa kanilang mga pangangailangan. Lord, maraming salamat po. At dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga natitira pang mga gawain na naka-schedule, Panginoon, sa aming 2025 plans and programs. Dalangin ko, Panginoon, ikaw po ang tumulong sa amin, Panginoon. Tumulong na maisakatuparan, may maganap, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban ang mga natitira pang gawain sa taon na ito. Provision din, Panginoon, sa mga gawain na ito. Lord, maraming salamat po. At sa oras na ito, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang mga daughter churches po namin na nagdiriwang din sa umagang ito. Ikaw, Panginoon, ang manguno sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Tulungan mo po sila, Panginoon. Huwag mo po silang pababayaan. Ganon din, Lord, nilalapit po namin sa inyo ang nalalapit po naming joint fellowship, Panginoon, kung saan kami po ay magbabahagi ng iyong salita. Magkakaroon po kami ng tracts distribution, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang inyong provision sa gawain na ito. Dalangin po namin ang inyong proteksyon. Dalangin po namin na ikaw po ang magdala sa amin ng mga tao, Panginoon, na mababahagi na ng iyong salita. Mga tao na iyong pinili nang sa gayon, Panginoon, ay matulungan ang aming daughter churches doon sa KCBC, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyo. Ganun ni Lord, dalangin po namin ang aming bansa. Patuloy mo pong nawa, Panginoon, sa mga kaguluhan na nangyayari sa aming bansa. Ikaw, Panginoon, ang tumulong. Nawa, gamitin mo po ang mga mananampalataya na nagtatrabaho sa gobyerno, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay gamitin mo na maghayag ng iyong salita, sapagkat ang solusyon lamang sa problema ng aming bansa ay ang salita mo lamang, Panginoon. Kaya dalangin ko sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Ganon din kami, Panginoon, tulungan mo kami na sumunod. Kung di mo namin gusto, Panginoon, ikaw, Panginoon, nagsabi sa amin, nag-utos sa amin na kami po ay susunod kung ano ang batas na ipinatutupad ng aming gobyerno. Lord, maraming salamat po. At muli, nilalapit po namin sa inyo ang aming panambahan sa umagang ito. Pangunahan mo po kami at ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, ikaw po ang aming madakila, mabigyan ng kapurihan, maluwalhati namin at maitaas sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Purihin po kayo magpakailan paman. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa atin pong pag-aaral patungkol sa ang laman at ang spirito, sa mga nakaraang linggo o months ago ay natapos natin ang ating pag-aaral patungkol sa pagnanasa ng laman. Nakita natin na tayong mga mananampalataya ay hindi dapat gumagawa ng mga hilig ng laman o yung pagnanasa ng laman o yung tinatawag natin ng mga makabundong gawain. Dalangin ko, mga kapatid, at inilapit ko sa Diyos na sana, nawa, tayong lahat ng mga mananampalataya ay tumugon sa panawagan ng Panginoon na tayo ay ayusin natin ang ating buhay. Ngayon ay magpapatuloy po tayo
sa ating pag-aaral, dumating na po tayo sa ating pag-aaral patungkol sa mga bunga ng Espiritu na matatagpuan natin sa Galatians chapter 5. Hinihiling ko po na tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Galatia 5:22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong maupo at sandali tayong humingi ng gabay sa ating Panginoon at tayo po ay manalangin. Let us pray. Amang banal, ang manaming Diyos, sa manaming makapangyarihan sa lahat, muli kami, Panginoon, ay lumalapit sa inyo at humingi ng gabay. Bigyan mo po kami ng wisdom, Panginoon. Tulungan mo kami na maunawaan po namin ang mahayag sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Huwag mo po kaming ipahintulot na kami po ay guluhin ng kaaway. Naway ikaw ang aming maparangalan at maluwalhati sa umagang ito. Purihin po kayo magpakailan pa man. Ito pong aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Mga kapatid, na-discuss na natin before, ang bunga ng Espiritu ay kinakategorize sa tatlong grupo. Yung unang grupo ay unang grupo ay naglalaman ng mga bunga na nag-uugnay ng ating isipan patungo sa Diyos. Ito yung pag-ibig, kaligayahan, at kapayapaan. At ang ikalawang grupo ay naglalaman naman ng biyayang nagtuturo sa ating atensyon sa ating kapwa, ang pagtitiis, kabaitan, at kabutihan. At ang huling grupo o pangatlong grupo ay mga biyaya na mas direktang tumutukoy sa ating mga sarili. Ito yung katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Sa mga nakaraang linggo, napag-aralan na natin ang ilan sa 9 na bunga ng Espiritu. Natapos din natin ang unang grupo at last two Sundays ay pinag-aralan naman natin yung dalawang katangian o dalawang biyaya sa pangalawang grupo. Yung tinatawag nating pagtitiis, kabaitan. At sa araw na ito, mga kapatid, ay pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral at magpo-focus tayo sa tatlo o yung pangatlo sa pangalawang grupo. Ang tinatawag natin ito yung kabutihan. No? Mga bunga ng Espiritu, kabutihan o goodness. Sabi nga, ang salitang kabutihan o goodness sometimes mahirap ipaliwanag, for it is so general in nature. Ngunit, may hindi bababa sa dalawang paraan na maaari tayong makabuo ng wastong pagkaunawa sa salitang ito. Comparing it sa mga salitang mabuti at masama o yung tinatawag natin na good or evil. Umpisahan natin sa pamamagitan na yung pagkumpara ang kabutihan sa mga salitang mabuti at masama. Sabi sa Griego, o yung mga Griego, madalas inihahambing nila ito sa magandang kalooban at katarungan. Isinulat ni Barclay. Si Barclay ay isang theologian kung saan sinulat niya na kung paano inihambing ng mga Griego ang mga salitang ito. Ang katarungan o justice ayon sa kanila ay ang quality na nagbibigay sa isang tao na nararapat sa kanya o sumusunod sa kasunduan. Habang ang kabutihan o goodness ay ang quality na naglalayo na gumawa ng higit pa sa katangian at nagnanais na ibigay sa isang tao ang lahat ng nakabubuti at makakatulong sa kanya. Again, isinulat po ni Barclay, ang taong makatarungan ay sumusunod sa nilalaman ng kasunduan. Samantalang ang taong mabuti ay lumalampas dito o hindi lamang sumusunod sa kasunduan bagkus higit pa sa katarungan ang ninanais. Ang ibig sabihin nito, ang pangunahing ideya rito is yung
generosity. No? Sa bagong tipan, ang salitang pinagmulan ng kabutihan ay madalas kinukumpara sa salitang masama. No? At sa bagong tipan, sabi nga, ang pinagmulan ng kabutihan ay madalas kinukumpara sa masama. Sa ilang mga lugar, ang mga salitang masama ay mabuti, partikular na kahulugan sa talinghaga ng mga manggagawa. Kinuha ito sa talinghaga ng manggagawa na matatagpuan po natin sa Matthew chapter 20 verse 15. Sabi nga, ang masama ay nangangahulugang naiinggit. Oh, samantalang ang mabuti ay ginagamit para sa mapagbigay. Ayon din sa Matthew chapter 6 verse 19 to 23, ang konteksto ay nagsasabi tungkol sa isang masama o bad eye. Ibig sabihin, may mata na may pagkamasarili at hindi mapagbigay. Sinasabi sa Matthew chapter 6:23, kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ng iyong buong katawan. Nawa tayong mga mananampalataya ay hindi malabo ang ating paningin sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Bagamat marami sa atin, ang malabo na talaga yung paningin. Ano? Pero dapat, ang ibig sabihin, dapat tayo na mga mananampalataya, dapat hindi malabo ang ating paningin sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. In contrast to the eye, na mabuti na nag-iimpok ng kayamanan sa langit, sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay sa iba. Sila yung umaasa sa Diyos na masaganan nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa kanilang kasiyahan. Alam nila na hindi sila pababayaan ng Diyos. Tayo kaya, alam ba natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos? Tayo ba ay umaasa sa Diyos? Dapat alam din natin na ang Diyos ay masaganang nagbibigay sa lahat ng mga bagay sa ating mga kasiyahan. Naranasan na ba natin yung pagbibigay ng Diyos sa atin para sa ating kasiyahan? Parang ilan lang yung nakaranas, ano? Abay, kung hindi pa natin ito nararanasan, mga kapatid, alamin po natin o tanungin natin ang ating sarili. Ano ba ang pagkukulang ko at hindi ko nararanasan yung tinatawag natin na biyaya na binibigay ng Diyos sa atin, masaganang pagbibigay ng Diyos sa atin. Tanungin natin ang ating sarili. Evaluate ourselves. No? Isipin natin, bakit kaya hindi ko nararanasan ang masaganang pagbibigay ng Diyos sa akin? Ayon din po sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Ayon sa talata, kinagubilina ni Pablo si Timoteo na sabihan ng mga mayayaman sa mga material na bagay, na huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang kumukupas. Sa halip, umasa sila sa Diyos at mag-impok ng kayamanan sa langit. Ang tagubili ni Pablo ay applicable din po sa atin sa panahon natin ngayon. Magpasalamat tayo sa Diyos kung tayo ay binibiyayaan ng maraming bagay. Tapos ngayon kamay, sino yung biniyayaan ng maraming bagay? Dapat lahat tayo. Paggising pa lang sa umaga, blessing na yon. Amen? Sabi nga ni Brother Mar, every gising is a blessing. Totoo po ba yon? Yes, totoo po yon. Sabi nga, kung binibayaan tayo ng maraming mga bagay, marami tayong blessing, huwag nawa tayong mapagmataas. The more na marami tayong blessing, the more na dapat tayong magpakumbaba. Diba? Kapag marami tayong blessing, dapat nagpapakumbaba tayo, hindi natin pinangangalandakan yung ating mga blessing. Bagkus, dapat tumutulong tayo. Kaya dapat gayahin natin yung tawag nito, yung habilin ni Apostol Pablo kay Timoteo na sabihan ng mga kapatid. Sabihan mo nga yung kapatid mo.
Sabi nga, dapat umaasa lamang tayo sa Diyos. Dapat mag-impok tayo ng kayamanan sa langit sapagkat yung mga material na bagay na yan, temporary lang yan dito sa lupa. Marami tayong kilalang mga mayayaman, mga artista na mga mayayaman. Nung namatay, nadala ba nila yung kayamanan nila sa... Hindi ko alam kung saan pumunta. No? Hindi tayo para magusga. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, kung sino lang yung sumampalataya sa Panginoong Hesus, yun lang yung maliligtas. Kaya nga, tumulong tayo sa mga nangangailangan. Kailangan nating tulungan ang mga kapatid, lalo na yung mga kapatid na nangangailangan. Kung meron tayong pantulong, wag na tayong magdalawang isip pa. Tulungan na natin. At higit sa lahat, kailangan tulungan din natin ang ating iglesia. Diba? Kailangan nating tulungan ang ating iglesia, lalo na sa paghahayag ng salita ng Panginoon, kasi ito yung mandate sa bawat mananampalataya, na tayo ay humayo, na tayo ay mag-volunteer para magbahagi ng salita ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, napakarami ng aanihin. Ngunit koonti lang yung mga nagvo-volunteer, koonti lang yung mga sumasama. Again, nananawagan po ako sa mga youth, sa mga young adult, at sa mga adult, samahan niyo po ang ating mga kapatid. Samahan ninyo kami sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kung titingnan natin yung ating outreach sa Southville 3A, napakalawak po. Isang bloke pa lamang yung napupuntahan ng ating mga kapatid. Isang bloke pa lang yung napupuntahan natin. Marami pa po. Kaya kailangan natin ng mga volunteers, lalo na yung mga youth, kailangan namin kayo. Maraming mga bata ang nagkalat sa daan. Tumulong tayo sa gawain ng iglesia. Tandaan po natin, kilalang kilala tayo ng Diyos. Alam niya kung ano yung dahilan kung bakit hindi tayo nagpa-participate. Alam niya kung ano ang dahilan kung bakit hindi tayo nagvo-volunteer. It is a reminder for all of us, mga kapatid. Hindi po natin madadaya ang Diyos. Sabi nga, gumising na po tayo sa katotohanan na inuutosan tayong lahat ng Diyos na patuloy na ibahagi ang ebanghelyo ni Jesus. Wala pong exempted. Walang exempted. Kung hindi natin kaya, marami tayong pwedeng gawin. Meron tayong kapatid, no? Kilalang kilala nyo yan. Gustong sumama, pero dahil sa sitwasyon ng kanyang kalusugan, hindi na po pwede. Ano po yung ginagawa niya? Lahat tayo, iniisa-isa na ipinapanalangin. Pwede natin gawin yon. Sabi ko nga, kung pinagpapala tayo, maraming blessing, pwede tayong tumulong financially para po magawa natin ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Magkaroon tayo ng kabutihan sa ating puso na ibahagi ang magandang balita sa ating kapwa. At ganon din naman, habang tayo ay pinagpapala ng Diyos, pinagkalooban ng maraming blessings financially, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Sikapin po natin na maibalik ang tamang tithes and offerings. Why? Sabi sa Gawa 20:35, it is better to give than to receive. Kapag ginawa natin ito, mga kapatid, nakakapag-impok tayo ng kayamanan sa langit. At tiyak na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Why? Because God loves a cheerful giver. Amen? Kung hindi tayo susunod, pwedeng mawala sa atin ang lahat. The decision, mga kapatid, is with us. Ang desisyon ay nasa sa atin. Whether to give or to keep. Tandaan po natin, na ibahagi ko na dati. In example ko po yung sarili ko po. Naranasan ko po yan. Maraming blessing pero hindi naging mabuting katiwala ng Panginoon. Hindi nagbabalik ng tamang tithes and offerings. Anong ginawa ng Panginoon? Isang pitik lang, nawala po ang lahat.
Kung nangyari sa akin, pwede ring mangyari kahit kanino. Tandaan po natin, mananampalataya tayo. Tayo ay mga anak ng Diyos. It is better to give than to receive. Sa atin pong pagtalakay sa pagkumpara ng kabutihan sa masama, ngayon, maaari nating tukuyin o magumpisa tayo o tukuyin natin ang kahulugan ng kabutihan. Sabi nga, ang isang simpleng tao ay nagbibigay lamang ng kung ano yung gusto niyang ibigay. Samantalang ang mabuting tao ay bukas palad na magbigay ng higit pa sa kanyang kaya, higit pa sa kaya niyang ibigay. Kumbaga, all out. Ba? All out. Binibigay ang lahat. Mamaya makikita natin, may mga example ng mga tao na ganyan yung ginagawa. Sabi nga, ang taong nagpapakita ng kabutihan ay hindi katulad ng taong masama. Ang taong masama ay reluctant na magbigay. Tikom na tikom ang palad sa pagbibigay. Ngunit ang taong mabuti ay bukas ang dalawang kamay. Bukas ang kanyang puso at mga kamay. Ibig sabihin, mapagbigay. Generous. Silipin mo nga yung katabi mo kung generous. Ang kabutihan ay isang bunga ng Espiritu na dapat, tandaan po natin, ang kabutihan ay isang bunga ng Espiritu na dapat mayroon ng bawat mananampalataya. Dapat ang bawat mananampalataya ay mayroong kabutihan. Kaya nga ibig sabihin, kung sinasabi natin na tayo ay mananampalataya, sino yung mananampalataya? Taas ang kamay. Lahat tayo, di ba? Kung sinasabi natin na tayo ay mananampalataya, tayo ay anak ng Diyos, dapat generous tayo sa pagtulong sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatid. Generous tayo sa pagtulong sa gawain ng iglesia. Marami pong bagay yung sinasabing generous. Hindi lamang to yung financially. Pwede tayong maging generous na ibigay natin ang ating katawan para tumulong sa iglesia. Maraming gawain, maraming pwedeng gawin. Ba? Magbahagi ng salita ng Panginoon, mag-ayos ng ating iglesia, maglinis. Generous. Ito po ang inaasahan ng Diyos sa atin. Dahil tayo ay mga anak tayo ng Diyos. Kaya nga dapat maging generous din tayo sa pagbibigay ng tamang tawag nito, pag-volunteer natin, pagsama sa mga gawain, maging generous din tayo na pagbibigay ng tamang tithes and offerings. Kapag hindi natin ginawa ito, lalo na yung tithes and offerings natin, anong mangyayari? Paano natin maisakakatuparan ang mga gawain ng iglesia kung wala tayong gagamitin financially? Mga kapatid, kung ano po ang meron tayo, hindi ito sa atin. Ipinagkatiwala lamang ito ng Diyos sa atin. Dapat maluwag sa dibdib natin ang pagbibigay, lalo na sa ating tithes and offerings. Maluwag sa dibdib, hindi napipilitan. Because, sabay-sabay po tayo, because God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang mga patuloy na nagbibigay. Maraming beses ko nang in-example. Isipin natin, isang example. Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. Halimbawa, meron tayong isang basong tubig. I-keep lang natin yan, anong mangyayari? Andun lang siya. Hindi siya mababawasan. Hindi rin yan lalagyan ng Panginoon. Dahil pag nilagyan ng Panginoon yung isang basong tubig na puno na, anong mangyayari? Masasayang lang, aapaw. Pero kapag ito ay ibinahagi natin sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid, ano ang gagawin ng Diyos? Lalagyan niya ng lalagyan, pupunuin niya ng pupunuin ang baso ng tubig. Ibig sabihin, kung ibinabahagi natin ang ating financial na sa ating kapwa, lalo na sa gawain sa iglesia,
patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon. Sapagkat alam niya kung ano yung nasa puso natin. Hindi niya hahayaan na hindi natin ma-exercise yung talent o yung gift na ibinigay sa atin. Bawat mananampalataya may gift. May gift din. At yung generously, i-gift sa atin lahat yon ng Panginoon. Bawat mananampalataya ay meron noon. Sinasabi natin ang kabutihan ay mas madaling makilala sa isang paliwanag. Kung isipin natin ito mga kapatid, tingnan natin yung sinasabi ko kanina na 2 example na mababasa natin sa Biblia. Ang una ay si Bernabe. Si Bernabe ay isang mabuting tao. Mababasa niyo yan sa Gawa 11:24. At sabi ng Gawa 4:32-37, ayon sa talata, si Bernabe o Barnabas ay mapagbigay sa kanyang mga ari-arian. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilihan. Ito ay naaayon sa ating definition kanina sa ating tinalakay na ang isang mabuting tao ay mapagbigay, nagbibigay sa iba kahit hindi karapat dapat bigyan. In other words, walang pinipili kung sino ang kanyang bibigyan. Ginagawa niya ito for the glory of God. Tayo kaya, paano tayo magbigay? Paano tayo magbigay? Tanungin natin ang ating sarili, napipilitan lang ba ako? Nagbibigay ba ako dahil narinig ko kay pastor? Nagbibigay ba ako dahil sinasabihan ako ng isang kapatid? Nagbibigay ba ako para makilala ako? O nagbibigay ako to honor God and for His glory? Think about it mga kapatid. Si Bernabe ay masayang nakikita ang pag-unlad ng iba. Ibig sabihin, hindi siya naiinggit. Walang problema sa kanya ang pag-unlad ng iba. Tayo kaya, wala din bang problema sa atin ang pag-unlad ng ating kapwa o ng ating kapatid? Bakit natin naitanong ito? Bakit sumagi sa puso natin na itanong natin ito? Hindi ba tayo naiinggit kapag meron tayong kapatid na umuunlad? Naitanong natin to kasi merong mga tao. May mga tao. Sabi nga nung dati na nagtatrabaho ako sa Saudi, marami daw Pilipino yung tinatawag na crab mentality. Kapag umaangat yung isa, pilit na hinihila. Di ba ganon yung mga crab? Di ba? Pag umaakyat, ang ginagawa ng mga kasama, inuunahan. Parang ganon. Yung tinatawag na crab mentality. Ayaw magpalamang. Ang gusto siya palagi ang nauuna. Ang gusto siya palagi ang bida. Hindi alintana kung may masamang epekto ito sa iba. Sa trabaho natin, siguro marami sa atin nakaranas. Ako po, naranasan ko po yon. Dahil may naiinggit, ginawa ng kwento. Doon po sa trabaho ko dati, kwento ko ng konti, maigsi lang, para maunawaan natin. May mga naiinggit doon sa trabaho ko. Tapos, sa madalit salita, kasi ako po dati ay technician po ako, gumagawa ako ng makina sa semiconductor. Nasira yung isang makina. Ako yung maintenance. Ako ang sinisi kasi pag nasira po isang oras, milyon po ang nawawala sa production. Sinisi po ako ng production supervisor na pinabayaan ko daw ang makina. Hindi raw ako gumawa ng spare parts o hindi nagtabi ng spare parts. Sumama ang loob ko noon. Pero nung kinausap po ako nung boss namin, ipinakita ko sa kanya yung kinancel niya na request ko para doon sa spare parts na yon. Hindi pa po ako mananampalataya noon. Kaya nga, dahil sa inggit, dahil gustong sirain ng isang tao, gagawa ng kwento para masira. Siguro meron nang nakarana sa inyo sa trabaho na ganito. Maraming ginagawa. Yung tinatawag ng mga vacuum, yung mga orokan, mga plastic.
Di ba? Mga kapatid, remember, mag-ingat po tayo. Dapat tayong mga mananampalataya, hindi dapat natin to ginagawa. Dapat sumusunod tayo sa batas. Dapat inaayos natin ang ating sarili. Dapat bawat gagawin natin, tingnan natin kung meron bang maapektuhan. Lalo na sa pamilya natin, yung gagawin natin, maapektuhan ba yung pamilya ko? Yung gagawin natin, maapektuhan ba yung iglesyang kinakaaniban ko? Yung gagawin ko ba, maapektuhan ba yung pagiging Kristiyano ko? Sapagkat mga kapatid, tayong mga mananampalataya, kapag tiningnan tayo, nakikita sa atin ang LABC at nakikita sa atin, higit sa lahat, ang Diyos. Kaya dala-dala natin ang pangalan ng ating iglesia. Higit sa lahat, dala-dala natin ang pangalan ng Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran. Kaya mag-ingat po tayo. Lahat po ng gagawin natin dapat ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Mag-ingat po tayo. Remember, we are born again. We are the children of God. Amen? Ayon din sa Gawa 11:23, nagagalak si Bernabe sa pagpapala ng Diyos sa iba. Nagagalak siya at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Manatiling tapat. Masaya si Bernabe na makita ang pag-unlad ng iba. Hindi siya naiinggit. Tayo kaya? Ano ang masasabi natin? Maging honest po tayo. Maging honest tayo sa ating sarili. Magagawa kaya natin na magalak sa pagpapala ng Diyos sa ating kapwa o naiinggit tayo? Be honest, mga kapatid. Hindi kaya tayo mainggit? Hindi kaya natin hihilahin sila pababa? Dapat masiyahan tayo. Bakit? Kapag pinagpapala ang ating kapatid, ibig sabihin nun, nakikita natin ang pag-ibig ng Diyos. Nakikita natin kung papaano tinutulungan ng ating kapatid ng Diyos. Nakikita natin na baka merong tayong kakulangan sa ating mga ginagawa, kaya hindi natin nararanasan ang pagpapala na yon. Makikita natin na kapag pinagpapala ang kapatid, makikita natin matutulungan ng iglesia sa pagbibigay niya, pagbabalik niya ng mga kaloob. Kaya dapat masiyahan tayong lahat kung mayroong umuunlad na kapatid. Dapat meron tayong kabutihan sa puso, hindi mayroong kainggitan. Mga kapatid, kung susuriin natin mabuti yung tinatalakay natin, ito ay umaayon sa ating definisyon na si Bernabe ay hindi naiinggit sa tagumpay ng iba dahil mabuting tao si Bernabe. Sapagkat si Bernabe o Barnabas ay isang tagapagtaguyod o encourager ng iba ayon sa Gawa 11:23. He was liberal with his good works. Kung saan doon kinuha yung kanyang pangalan. Isa siya sa halimbawa ng mabuting tao. Meron pang isa, yung tinatawag natin na si Tabitha o Dorcas sa Gawa 9:36. Mababasa niyo yan sa Acts 9:36. Siya ay punong-puno ng mabubuting gawa. Ang mga gawaing, punong-puno siya ng mabubuting gawa at mga gawaing mapagkawang gawa. Charity. Kahit sa kanyang kamatayan, mababasa niyo yan, kahit sa kanyang kamatayan, ang kanyang kabutihan ay nararamdaman. Hindi nalilimutan ang kabutihan ni Tabitha o Dorcas na tinatawag. Ayon sa Gawa 9:39, ayon sa talata, ipinapakita ng mga balo ang mga tunika, yung tunika o damit, mga damit na ginawa ni Dorcas. Hindi nila pinupuri kung gaano kahusay gumawa ng tunika at damit si Dorcas,
bagkus pinupuri nila si Dorcas sa paggawa ng damit para sa maitulong sa mga nangangailangan. Ito yung mga biyuda diyan sa talata na yan. Hindi nila pinupuri si Dorcas na napakahusay gumawa ng damit. Bagkus pinupuri niya siya dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang pagtulong sa mga balo na kailangan ng mga tunika at damit. No? Tayo kaya sa panahon natin ngayon, mayroon ba tayong nakikita sa atin dito na may kabutihan sa kanyang puso o sa kanyang pagkatao? Meron ba tayong nakikita? Sulyapan mo nga yung katabi mo kung meron. Bagya lang. Kung may makikita kang kabutihan. Anong nakita natin sa ating katabi? Sige, tingnan natin. Paligid, tingnan natin. Huwag tayong mahiya. May nakita ba tayong kabutihan? Yes. You know why? You know why na meron tayong nakikitang kabutihan? Kristiyano ang katabi natin. Mananampalatayang katulad natin. Kaya dapat ang makikita natin ay kabutihan at hindi kasamaan. Tatandaan po natin mga kapatid. Remember mga kapatid, we are the children of God. Anak tayo ng Diyos. At dapat mayroon tayong kabutihan sa ating puso. Sapagkat isa ang kabutihan sa bunga ng Espiritu. Tandaan po natin, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Kaya ang kabutihan ay automatic dapat na lumalabas sa ating pagkatao. Kaya kung walang kabutihan sa ating puso, ang ibig sabihin nito ay hindi tayo nagpapasakop sa banal na Espiritu. Meron tayong banal na Espiritu, hindi nakikita ang kabutihan sa ating puso dahil hindi tayo nagpapasakop sa banal na Espiritu. It is a reminder to all of us, mga kapatid. Kailangan nating magpasakop. Mag-ingat po tayo. Kung hindi tayo magpapasakop sa Diyos, alam na natin kung ano ang ating kahihinatnan. Malalaki na po tayo. Alam na natin kung ano ang mabuti at masama. Hindi na tayo mga bata. Ako po, 65 years old na. Matatanda na tayo mga kapatid. Kaya dapat, ang ginagawa natin ay dapat ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat mayroong kabutihan na lumilitaw sa ating puso. May kabutihan sa pagtulong sa ating kapwa. May kabutihan sa pagbabalik ng ating kaloob. May kabutihan na sumama, mag-volunteer para magbahagi ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, marami po tayong plano na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Pag na-settle na natin ang mahadain ng mission point natin, lilipat tayo ng ibang lugar para maggawa ulit tayo ng mission point. Sabi nga ni Pastor Roland, nung ilang kailan ba yon? 37th anniversary, kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi niya, ang hamon niya sa atin, huwag kayong magse-celebrate ng anniversary kapag wala kayong dagdag na daughter churches. Kaya ito po ay hamon sa atin. Hindi lang po sa pastor, hamon po sa lahat ng miyembro ng Lord's Epistle Baptist Church. Next year, magse-celebrate tayo ng ating 40th year anniversary, 40 taon anibersaryo ng Lord's Epistle Baptist Church. Ang tanong, ilan na po ang daughter churches ng LEBC sa loob ng 40 taon? Ilan? 2. Ibig sabihin, sa 20 taon, nakagawa tayo ng isa. Another 20 years, isa. Sabi nga, kasama po ako dito, sasabihin ko, kasama po ako dito, hindi ba tayo nahihiya sa Diyos? Lahat ng blessing ipinagkaloob na sa atin. Lahat ng kailangan natin ay binibigay ng Diyos,
Pero bakit hindi tayo kumikilos? Bakit hanggang ngayon nananatiling 2 lamang ang ating daughter churches? Kung loloobin ng Panginoon, magkakaroon ulit tayo sa Mahadain ng isa pang daughter churches. Kaya sama-sama tayo. Tulungan natin yung ginagawa nating mission point. Sama-sama tayong tumulong. Mag-volunteer tayo. Kailangan po ng mga manggagawa. Kailangan po ng youth, kailangan ng adult, kailangan ng young adult. Oh, nakatingin ako sa iyo, no? Kailangan ng young adult, kailangan ng mga youth, especially. Ang dami pong bata na nagkalat sa daan. Yung mga nagbo-volunteers po sa atin doon, kami po na mga senior citizen, maraming mga kapatid, hinihila talaga nila yung mga bata para mabahagi na ng salita ng Panginoon. Nagtitiis sa gitna ng inita ng araw, makapagbahagi lang ng salita ng Panginoon. Tandaan po natin, hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan ng Diyos. Yung flawless natin yung flawless natin, temporary lang yan. Lilipas din yan. Ang paghandaan natin, yung ating hinaharap, yung future natin. At doon, wala nang paghihirap. Magagawa kaya natin? Kaya nating sumunod? Papuri sa Diyos. Nawa ay napagpala po tayong lahat sa umagang ito. All glory to God only. Sa atin pong pagwawakas. Number 1, lahat ng tunay na pinangunahan ng Espiritu ng Diyos ay magbubunga ng kalidad ng kabutihan. Ephesians 5:8-9. Yung pangalawa, ito ay paggawa ng mabubuting bagay na lampas sa inaasahan o kinakailangan. Ganito ang ginawa ni Bernabe o Barnabas at Tabita o Dorcas na tinatawag. Sabi nga, si Pablo ay kumpiyansa na totoo ito. Totoo ito tungkol sa mga kapatid sa Roma. In Romans chapter 15, verse 14. Kung halimbawa nabubuhay si Apostol Pablo ngayon, ganito rin kaya ang isusulat ni Apostol Pablo sa atin ng mga miyembro ng LEBC. Dapat tayo ay puno ng kabutihan. Sapagkat ang Diyos na ating Ama ay nagpakita ng kanyang sariling kabutihan. Ito ay ginawa niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak sa isang makasalanang mundo na hindi karapat-dapat sa ganitong biyaya. Tayo po yun. Pinakitaan tayo ng kabutihan ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat pero ginawa tayong karapat-dapat dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, it's about time. Sabi nga, ang Diyos ay nagbigay ng kanyang sariling anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Tandaan po natin, nilinis tayo ng dugo ni Jesus at ipinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu. At dahil dito mga kapatid, inaasahan tayo na gumawa ng kabutihan sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatid, na itinalaga na ng Diyos noon pa mang una, ayon sa Ephesians chapter 2, verse 10. Ngayon ang tanong natin mga kapatid, gumagawa ba tayo ng kabutihan sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid? Nagagawa ba natin ito? Kung hindi, bakit hindi natin ito gawin ngayon? At bigyang pansin ang panawagan ni Pablo tungkol sa kabutihan ayon sa Titus chapter 3, verse 3-7 at sa verse 8. Mga kapatid, panahon na. Panahon na para gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa at mga kapatid.
Panahon na para gumawa tayo ng kabutihan at tumulong sa gawain ng iglesia. Mahaba po ang pasensya ng Diyos sa ating lahat. Tandaan po natin, ang haba-haba ng pasensya ng Diyos sa ating lahat. Kaya, ang pakiusap po sa ating lahat, kasama po ako doon, huwag nating ubusin ang pasensya ng Diyos. Huwag nating ubusin. Pinagpapasensyahan po tayo ng Diyos kung kailan tayo kikilos para iwasan ang masama. Pinagpapasensyahan po tayo ng Diyos kung kailan tayo kikilos para ayusin natin ang ating pagbibigay ng tamang pagbabalik ng ating kaloob. Pinagpapasensyahan po tayo ng Diyos kung kailan tayo kikilos para sumama sa pag-iebanghelyo o pagbabahagi ng magandang balita. Kilos na po tayo mga kapatid. Kaya natin? Purihin ang Diyos. Kahit kokonti lang, purihin pa rin ang Diyos. Diyos nawa ang magpala sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. To God all be the glory. Tayo po'y manalangin. Amang banal ang manaming Diyos, sa manaming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po. Salamat po sa banal na Espiritu na siya pong tumulong sa amin upang maunawaan po namin ang iyong mensahe sa umagang ito. Salamat po sa paggabay. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo magpakailan paman. Ito pong aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Hello, magandang umaga mga kapatid. Good morning. Inaanyayahan ko po kayong lahat na tumayo upang tunghayan natin ang salita ng Panginoon sa 1 Corinthians 16, verse 1 to 2. Ganito po ang sinasaad. Tungkol naman sa tulong sa mga kapatid sa Judea, gawin niyo ang tulad ng sinabi ko sa mga iglesia sa Galatia. Verse 2, tuwing unang araw ng Sanlinggo, magbukod na ang bawat isa ng halagang makakaya at ipunin niyon upang hindi na kailanganin pang manghingi ng abuloy pagpariyang ko. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Pwede na pong maupo. Tayo po'y manalangin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na muli tinipon mo kami upang sama-samang magpuri at sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Salamat po sa mensaheng aming narinig mula sa aming pastor. Nawa ay magawa namin, Panginoon, ang mga ipinagagawa mo, Panginoon. Salamat din sa bunga ng Espiritu, ang mga kabutihan na dapat ibigay namin sa aming kapwa ay magawa namin. Ngayon nga po, inilapit namin ang tithes and offering na aming na malilikom at iahandog ng bawat isa. Nawa magamit po sa paghahayo at sa pangangaral ng mga salita mo, Panginoon, na nais mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, ang lahat na ito'y dalangin namin sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Para po sa ating closing song, awitin po natin ang kalakip ng awitin.
Kung mayroon lamang ako sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, hayalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. At sabay-sabay po natin awitin. Kung mayroon lamang ako sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang upay. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Manatili po tayong nakatayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos amang nasa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa umagang ito na kami inyong pinagpala ng inyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, sa aming mga puso't isipan na lahat po ng aming pinag-aaralan ay naway ito po ay maipamuhay at maibahagi namin sa aming mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, Panginoon, at upang kami patuloy na maging kaluguran sa inyong banal na harapan. Salamat po sa patuloy na pagkilos po ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan na pinauunawa sa amin, Panginoon, yung salita, ang buhay. At ang kaloob ng Banal na Espiritu, Panginoon, na ito'y dapat naming ginagawa sa aming araw-araw na pamumuhay. Salamat po sa iglesyang ito, Panginoon, na inilagay mo rin sa lugar nito upang kami magkaroon ng isang malayang pagsamba at pananampalataya buhat po sa inyo. Salamat po sa lahat po ng salita na ibinigay sa amin sa umagang ito. Naway ito'y maging kagalakan sa aming puso, Panginoon. At dinadalain ko po na kami po'y magpapatuloy pa sa kalayaang ito ng pagsamba at sa inyong gabay at pagpapala. Ito po ang aming dinadalangin sa dakilang pangalan po ni Jesus. Amen.
Awitin po natin ang doxology. Unto the Lord Almighty be glory both now and ever. Glory forevermore. Amen. 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 Unto the Lord our Savior be glory both now and ever. Glory forevermore. Amen. Amen. Naway sa inyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Purihin ang Diyos. Maaari na po kayong maupo. Tawagin po natin ang ating worship leader para po sa mga announcements. God is good. And all the time. Announcement. Sunday worship attendance. Adult 98. Dalawang guest. Kids 23. Total of 123. Purihin po ang Panginoon. Birthday. Ayun. Sino to? Ayan, si Charles Sevilla. Batiin niyo po. Nasaan na? Wala. Anak ni Sister Sarah at Brother Odi. Next. Ayan, parang kilala ko yan. Si Ajer Reyes. Sulong anak ni Sister Babe tsaka ni Brother Froilan. Happy birthday, Ajer. Yan. Sino yan? Ay, si Angelo, Jela, Sibilia. Anak pa rin ni Sister Sarah at ni Brother Odi. Batiin niyo po. Happy birthday po. Ayan, si Kayla Lindsay Millanes, September 26. Happy birthday, Kyle Kalila. Abay, Sister Cecil. Brother Joy. Ayan, September 27, Sister Cecilia Santonia. Happy birthday po. Uy, meron pa. Sister Joy Marceliana, ang buting partner ni Brother Ferdy. Yan. Batiin niyo po, Sister Joy. Happy birthday. Next. Sister Margie. Hello, Sister Margie. Alam ko, nanonood ka ngayon. Pagbati po sa LBC family. Happy birthday po.
Brother Jude, 27. Nandyan, parang nandyan si Brother Jude ah. Ayun, si Brother Jude. Happy birthday. Aba, yung panganay na anak ni Brother Jude. Si Racing, 27 din. Daming birthday ngayon, 27 na to ah. Happy birthday, Racing. Welcome to our first time guest, si Mabits Arnoco. Yan, hello po. Mamaya, batiin po natin at saka si Siva Arnoco. Ayan. Mamaya po, may pagkakataon kayong batiin po sila. Next Sunday participants, worship leader, Brother June Duwad. Operator reader and prayer, Sister Ruth Imbing. Closing prayer, Brother Judy Montejo. Marshal, Brother Udi Sibilia. Ushers and greeters, Sister Jing Fernandez and Sister Poli Pinida. Presider, Brother Joy. Ayan, Brother Joy Santonia. Oh, announcement. Sino mag-announce nito? Ayan. Yan! So ito na nga po, tuloy na nga naman talagang kahit may bagyo. Tuloy na tuloy ang ating YA retreat sa darating na Lunes na po ito. Yes, Lunes na po as in tomorrow. So ito po ang YA retreat na gaganapin po ulit sa Canyon Cove, Batangas from 7 a.m. to 3 p.m. So gentle reminder sa mga young adults na sasama, please check our group chat kung ano po yung mga things to bring. Baka mamaya yung things to bring ang hindi ma-bring. At kung ano, magdala kayo ng sunscreen, ng SPF lotion, at syempre, wag niyong kakalimutan ang Bible. Oo, baka lotion lang kasi ang madala, yung Bible lang maiwan, ha? So, ang departure po natin ay 5 a.m. Pero ang ating call time, ayan po, no? With highlight, 4:30 a.m. po, hindi 4:30 p.m. Baka po, i-welcome nyo na lang kami dito. So again po, 4:30 a.m. po ang meeting natin dito sa church para makaalis tayo ng 5 a.m. So ang late daw po, manlilibre ng McDo. Ayan. So yun lang naman yan. Thank you po. Hello, good morning po. Sa mga sasama po sa ating joint fellowship sa this coming Saturday, so paki ano na lang po na kung sino-sino ang mga sasama, maaga po tayo bago mag-7, kailangan nandito na. Joint fellowship po ito sa KCBC. So, yun po, yun in-announce ko na rin naman yun last Sunday. Sa Kabuya, sa KCBC. At saka ito naman po, kahapon yung nag-fellowship kami kina Sister Belen na bahay. Napag-usapan po namin na magkakaroon nagpapagawa tayo ng panibagong t-shirt. So, ang amin pong napili ay yung Azalea. Yung Azalea. So, kung mag-o-order po kayo, wala kasi si Sister Rose, kay Sister Betty na lang, ano na lang po yung mga sizes ninyo, kung anong sizes ninyo, palistan nyo na lang po, at kung sino yung gustong mag-order. Oo, yun, may collar nga, yun. So, ayun po ang announcement ko para sa mga napag-usapan namin kahapon sa fellowship. 200 po ang bawat isa. So, ayun po ang price niya. Kayo po, nasa sa inyo po kung kailan ninyo. Kung gusto, i-advance nyo na nga kay Sister Betty kasi isusuot po natin iyon sa World Day of Prayer. Kaya iyon, kailangan kasi magbayad na
Salamat po at ano pa, meron pang tanong? Pastor. Okay po, tungkol po dito sa t-shirt, no, yung t-shirt. Tawag nito, 200 lang po yung ano natin. Sa baptismen po, kulay white yata yung napagkasundoan natin, no. So isasabay na po natin yung pagpapagawa. Ano po ito, hindi po ito print, nakaburda po ito, embroidered po ito. Kumbaga, burda, hindi siya matatanggal. Yung pagburda, libre na po yun, ni-sponsoran po tayo, may nag-sponsor po. Yung mismong maggagawa, ini-sponsor niya na yun, walang bayad. Kaya ang babayaran lang natin, yung t-shirt lang, worth 200. Ang range po ng t-shirt is 180 to 200. Ginawa na po nating 200 para pantay-pantay na po. Ngayon, bibigyan naman tayo ng resibo. Halimbawa po, yung total na ipapagawa natin is, yung nakolekta natin, halimbawa, nakakolekta tayo ng 6,000, halimbawa lang, baptismen, WMU. Tapos, ang nagastos lang natin is 4,000 lang. Yung 2,000, babalik po sa atin yon. Ang napagkasundoan po, hindi ko alam kung sa WMU, ganun din. Sa baptismen po, pag may sumobra doon sa collection namin ng 200 each, ilalagay po namin sa pondo ng baptismen. So, yun po yung ano. So, kung sabi nga ni Sister Sol, sa WMU, kung sino po yung may gusto magpagawa, kay Sister Betty, 200 po ang isang t-shirt. Sa baptismen, sino magko-collect? Brother Resty? Okay. Sa baptismen po, kung magpapagawa kayo, Brother Resty po ang magko-collect. No? Yung sukat po ay ibigay nyo, pero susubukan ko na makakuha tayo ng sample para yun po yung maano natin, para mag-fit. Susubukan ko kung makakuha tayo ng sample doon sa kausap natin. So, yun lang po. Salamat po. Ay, i-announce ko na rin po pala yun sa darating na World Day of Prayer sa November 8. Meron po itong 200 na registration. Yung pagkain po, tayo na ang bahala doon. So, maghanda na po kayo, November 8. Ayun, isusuot natin yung mga t-shirt. Sa Alfonso, Cavite po gaganapin yon, yung World Day of Prayer. So, yun lang po. Ayan, nasa na si Brother Alaw. Ako na lang po. Sa mamaya po, after po ng Sunday School po, meron po tayong council meeting. Sa lahat po ng members po ng council, please do stay po. Meron po tayong council meeting po. Okay? May video daw po na ipapalabas ang ating pong yan, about Purity Month. Pagsunod sa ating Panginoon. We must fix our eyes on our Lord Jesus Christ, the finisher and the perfecter of our faith. Siya lang po. Araw-araw
a preacher and a verse where they've seen me at my worst, to the love I had at first. Oh, I wanna go to church. I wanna go to church. Oh, more than an obligation, it's our foundation, the family of God. I know it's hard, but we need each other. We're sisters and brothers. Oh, take me back to the place that feels like home, to the people I can depend on, to the faith that's in my bones. Take me back to a preacher and a verse where they've seen me at my worst, to the love I had at first. Oh, I wanna go to church. Yeah, I wanna go to church. Oh, I wanna go. Wanna go, wanna go. Oh, I wanna go. Hello po. Magandang, ano ng oras na ba? Tanghali po sa inyong lahat. Ayan po ang onting pasilip noong interfellowship po na ginawa last week, September 14. At papuri po sa Panginoong Diyos dahil nagkaroon po kami ng 78 attendees. Kasama po ang church na LSBC at ang church na MCCCC. Yan, maraming salamat po sa lahat po ng officers, sa lahat po ng youth at young adults, lalong-lalo na po sa lahat po ng volunteers na nag-volunteer para po maisagawa po ng maayos yung event. At kay Pastor West po dahil siya po yung nag-speak nung interfellowship po namin. Yun lang po. Thank you po. Ayan. Magandang umaga pa actually. So, kinorek yun. Okay po, tawag dito. Patungkol po pala dun sa joint fellowship, hindi lang po yung WMUN Baptismen, no? Paalala ko lang. Paalala ko lang po sa mga YA and youth natin, sama po kayo sa darating po na Sabado po yun, ano? Tama, no? Sabado, September 27. So, dun po sa KCBC po yun. Sama-sama po tayo na pupunta po doon at magsasagawa po tayo ng tracts distribution and even yung evangelism po doon sa lugar po ng KCBC. Okay po? At the same time, papaalala ko na rin po, no, baka po nakakalimutan nyo, election na po ng mga officers po ng LEBC next Sunday. So patuloy nyo pong ipanalangin yung ating pong mga nominated na mga kapatiran, kung sino po ang nais ng ating Panginoon na maluklok sa mga pwesto po ng officers po ng LEBC. Please do pray for that po din po, no, para by next Sunday po alam na po natin kung sino-sino yung mga isusulat natin as our new officers po ng LEBC. Okay po? Okay. Ayan, so tayo pong lahat ay tumayo. Ayan, meron pa po bang ibang announcements? Wala na? Again, welcome po dun sa mga guests po natin. Actually, sila po pala ay taga saan nga po kayo? Taga Muntinlupa ba? Tama ba? Hindi naman no? Hindi na. Ayan. Pero mga ano po natin, kapatiran po natin yan. Okay? So, we can have, mababati po natin sila after po. Na tayo po lahat, ayan. Tayo po umawit bago tayo dumako dun sa ating pong Sunday School na pangungunahan ni Tatay Roger. Awitin po natin ang napakaligaya, walang kamatayan, pero ito po ay napakaganda pong awitin po pagka tinignan nyo po. Biblical din po ito, nasa Bible po ito. Okay? Awitin po natin, napakaligaya, napakaligaya,
Ready, sing! Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Tayo po magbatian na. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Ah.